Hindi masamang tao ang anak ko. At kung ano man ang gawin niya, wala kayong pakialam. Ma, ano ba problema dito? Ikaw ang problema namin dito. Hindi mo na binigyan ng kahihiyaan ng pamilya natin. Ano ba talagang problema niyo talaga? Naiinggit kayo sa amin? Dahil unti-unti na kami umaangat ng buhay? At kayo, unti-unti na kayo kakarma dahil sa sama ng ugali niyo! Tuloy, naghihirap na rin kayo! Bukod sa kanyang likas na alindog, nakilala siya sa kanyang magiliw na personalidad. Masayahin, palatawa at kuwela. Subalit sa likod ng kikay na imaheng itong nagpapangiti sa kanyang mga tagahanga, ay may nakakubling kwento ng isang dalagang minsay nalugmok sa luha. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng buhay ng Viva Hot Babe na si Sheila Villanueva, na mas kilala natin sa pangalang Ella V. Hindi ko gusto na babalita ko sa'yo, Ella. Panay daw lakwatsa mo. Kasama ng mga kaibigan mo. Ito ba yan? Parang alam ko na kung saan ang galing yung mga balitang yan. Sa mga kamag-anak mong sagad sa buto ang galit sa akin. Hindi sila galit sa'yo o kanino man. Nagmamalasakit lang. June, iba ang nagmamalasakit. Sa pakikialam. Alam ko naman na pag ang balita tungkol sa akin at sa mga anak ko wala silang magandang sasabihin sa'yo. Hoy, saan ka pupunta? Bukod dyan. Ituloy mo yung kinakain mo. Hello, sino to? Tatay ni Ella to, bakit? Hindi pwedeng kausapin si Ella. Bata, magkaintindihan tayo, ha? Hindi pa pwedeng niligawan ang anak ko. Nag-aaral pa siya. Maghanap ka na lang sa kalye ng liligawan mo, pwede? Ella, hindi ko pinupulot sa dagat ang perang ginagastos ko sa pag-aaral mo. Naghihirapan ko to. Ngayon, kung magpapaligaw ka rin lang, mabuti pang itigil mo na yung pag-aaral mo. Diploma ang kailangan ko, iha. Hindi apo. Maliwanag ba yun? Opo pa. Ayun ako sa wakas, nakaraos na din tayo. Oo nga, ang hirap-hirap ng test. Siguro naman pwede na tayong gumimik nito. Oo nga. Tara, bowling tayo. Tara, sama tayo. Ha? Hindi pwede. Magagalit papa ko. Alam mo naman yun, no? Ano ka ba, Ella? 3 months na tayo mag-on pero never pa tayo nagde-date. Ano ka ba? Minsan lang to, tsaka bukas wala naman na tayong exams, tapos na lahat eh. Ano ka ba? Magagrounded ako sa bahay. Ito naman, alam mo naman. Hindi naman tayo papagabi. Tsaka group date naman to eh. Tara, kasama barkada. Tara na. Please, Ella, ito na. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Please, ito na. Labas tayo. Tara na, let's go. Sige na, for me. Sige na nga. Halika na. Yes! Tara! Let's go, para marami pa tayo mapuntahan. Tara, let's go. O ano, naniniwala ka na. Yan ang gawain ng anak mo. Maga na kung umuwi. Baka may ginagawa lang project sa eskwelahan yun. Sus, ang sabihin mo, baka kamo gunigimi kasama mga barkada niya. Tansya ko nga, baka may boyfriend na yan si Ella. Paano naman kasi itong asawa mo, hindi dinidisiplina ang anak niyo. Kaya tuloy nagkakaganyan si Ella. Ate Presi, sagana sa pangalan ng anak ko. Hindi na pwedeng gawin yun. Kung sa tutuusin nga, yung perang kinikita mo sa pagsakay mo sa barko, kung saan-saan lang ginagastos na mag-iina mo. Naku, maniwala ka sa akin.
Dahil ako nandito, kaya alam ko ang lahat. Eh, kita mo nga, madalas kapusin yung iina mo. Naku, alam mo, sa tagal ng pagsakay mo sa barko, dapat ngayon meron ka na sarili mong bahay at lupa. Eh, pero ano, hanggang ngayon, wala. Hindi naman nakakapagtaka. Paano kasi, ang asawa mo, hindi marunong humawak ng pera. Saan ka galing? Pa, kasi naglalaya na kami kaibigan ko, pa. Kung ayaw mong kalbuhin kita, ha? Matuto kang umuwi sa tamang oras! Hintayin mo! Ha? Kulang pa yung naabot dito, ha? Sa susunod na ulitin mo, ha? Doon ka sa labas matutulog na intindi mo! Ha? Akit ka na doon. Ano ka ba naman, Jun? Bakit hindi mo man lang bigyan ng pagkakataon magpaliwanag yung anak mo? Hindi mo man lang kausapin. Ang hirap sa'yo, dinadaan mo lahat sa init ng ulo. Wala kang pinakikinggan kundi mga kamag-anak mo. Dahil sila ang tunay nagmamalasakit sa akin. Bakit ikaw? Pinakikinggan mo ba mga sinasabi ko? Ha? Di ba puro kamag-anak mo rin iniintindi mo? At yung perang pinadadala ko, sinong umubos? Hindi ba kamag-anak mo pa rin? Nagkahiwalay din sina Ella at ang nobyo nitong si Sean. Subalit dala ng sobrang paghihigpit ng kanyang ama, napalayo ang loob dito ng dalaga. At sa paglipas ng panahon, maging si June, napalayo rin ang loob sa kanyang anak. Matataas tong grades mo, anak. Sinabi ko naman sa'yo, basta mag-concentrate ka lang sa pag-aaral, kayang-kaya mo maging honor. Siyempre naman, Patrick, Apo. asan yung class card mo? Ano po kasi, sakto lang po yung grades ko pa eh. Akin na yung class card mo. Gusto ko makita. Ito po. 2.75. 2. Okay na to. Ang importante, makatapos ka. Po. Ito, di mahalaga yan. Talaga pa, promise po makakatapos po. Sa oras na makatapos ka, hilingin mo na kung anong gusto mong hilingin. Ibibigay ko sa'yo. Talaga pa, kahit ano pa. Kahit ano. Salamat po. Salamat po. Sa kanyang pagpupursigi, maayos namang natapos ni Ella ang kanyang pag-aaral hanggang sa makapasok siya bilang isang sekretarya at receptionist sa opisina ng Viva Films. Hi, sir. Morning. Good morning. Welcome to Morning. Viva Office. Is there anything, something, everything that I can do for you? Buti na lang umiti. Kalahin ko ba suplado yun to the next level, no? Ano ka ba, Ella? Hindi mo ba kilala kung sino yun? Si Boss Vic yun. Eh ano naman ko si Boss Vic siya? Ngumiti naman ako. Binati ko siya ng maayos. Anong problema doon? Hindi mo kilala si Boss Vic. Siya lang naman na may-ari ng kumpanyang to. Ha? Si Boss Vic yun? Oo. Ako? Baka magalit. Maimbiyar na sa akin yun. Paano yan ang gagawin ko? Ella, Pirapan. pinapatawag ka ni Boss Vic sa office niya. Ako? Oo. Si Boss Vic, pinapatawag ako. Naku, baka mawalan ako ng trabaho niya, friend. Ang hirap pa naman kumuha ng trabaho ngayon. Dali ka na, inaantay ka na niya. Sige na. Ano dyan? I'm very, very sorry po talaga, boss.
Kasi hindi ko naman po sinasadyang biruin kayo ng ganun. Maingay lang po ako talaga eh. Kasi pag umaga po, mataas po yung energy level ko po. Pasensya na po talaga, boss. Huwag naman po ako tanggalin sa trabaho ko, boss. Ang hirap-hirap po kumuha ng trabaho ngayon. Parang awa niyo na po, boss. Teka. Ano bang sinasabi mo? At bakit ka humihingi ng sorry? Anong tatanggalin? Sinong may sabi sa'yo nito? Paano kitang tatanggalin sa trabaho mo eh? Natutuwa nga ako sa'yo dahil masyado kang cool at magiliw sa mga taong dumarating dito sa opisina natin. Talaga po, boss? Hindi niyo po ako tatanggalin? Salamat po. Yes. In fact, ibig nga sana kitang aloking mag-artista. You see, may binubuo akong all-female group. Medyo sexy ang dating at, well, baka interesado ka. Boss, ako mag-aartista. Naku, mapagbiro pala talaga kayo. Boss naman, di naman artistahin yung dating ko. Tignan nyo nga, oh. Mukha nga ako napabayaan sa kusina, eh. Hindi ako nagbibiro. Maganda ka naman. Siguro, kailangan mo lamang ng konting exercise. At pwedeng-pwede ka nang maging miyembro ng grupong ito. Boss naman. Alam niyo po, talagang maingay lang po ako talaga palatawa. Pero sa totoong buhay po, mahihain po ako talaga, boss. Pasensya na po. Well, ganun ba? Kung sa bagay, talagang mahirap pasukan ng isang bagay na hindi tao sa puso mo. Pero boss, kung okay lang po sa inyo, bigyan niyo na lang po ako ng extra work para naman po makadagdag sa kinikita ko. Eh, ang totoo nga po niyan eh, nagbabalak nga po ako talagang magbenta-benta ng mga merienda, katulad po ng sandwich, mga kakanin, kung okay lang po, boss. Okay lang yan. Basta ba hindi makakasagabal sa trabaho mo dito sa opisina? Naku, boss, salamat po talaga. Pangako, hindi ko po pababayaan ang trabaho ko. Tsaka, babalik na po ako sa trabaho ko. Okay. Oh, ano to? Sandwich ko po yan, boss. Sample. Libre yan, ha? Matapos tumangging mag-artista, naging sideline ni Ella ang pagtitinda sa opisina. Naging malakas ang sideline ni Ella, subalit hindi nagtagal. Nagsimulang magbawas ng mga empleyado sa opisina. Magbabawas na raw ng ilang branch ang kumpanya kaya kailangan magtanggal ng mga tao. Malas na natin dahil kasama tayo sa mga maalis. Naku, ano ba yan? Kailan ba naman magpapasko? Magtatanggalan pa ngayon? Ganun talaga ang buhay, hindi mo alam kung kailan ka mamalasin. Pero kahit naman mawalan ka ng trabaho, eh siguradong magiging masaya pa rin ang Pasko mo. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Sino ba naman matutuwa mawalan ng trabaho, no? Sa bagay, siya na nga lang pamasko pa sa sarili ko, eh. Busy kayo dyan, ah. Hindi, nagkakantuhan lang kami. Tara. Sige, amo. Tara na kami, ah. Ma. Bakit, Ma? Anong nangyari? Ang tatay mo, hindi na raw makakasakay ng barko. Ha? Nagkaroon ng depresya yung mga mata niya. Colorblind na ang papa mo. Dahil hindi na muling makakapagtrabaho bilang seaman ang kanyang ama, nabahala si Ella sa katayuan ng kanyang pamilya. Lalo pat kailangang ipagamot ang sakit sa mata ng kanyang ama. Kaya naman, minabuti niyang maghanap ng ibang pagkakakitaan. Tamang-tama namang isang pagkakataon ang darating para kay Ella. Uy, mga bakla, pwede ba ako talaga mag-Japan? Hello, friend. Ano ka ba? Set mo naman yung mga pes ng mga girly lit. Alam, mas gorgeous ka naman dyan.
Chop suey, bakla. Tsaka Maring, tingnan mo naman sa dibdib na dibdib mo pa lang, ano? Walang panama yan, mga chaptera na yan, no? O ba? Ohayo. Genki desu ka? Genki desu. ダンスが、大丈夫すいませんね。ジャパンが You go? Okay? Yes, I want to go to Japan. I can sing, I can dance. すごい。こんな女が欲しいです。クラス A? きれい？書類が早くしてください。 Ano ba yun, bakla? Ano ba? Tanggap na ba ako? Ganda mo. Hindi ka lang pasado. Sorry, class A ka pa. At ibig sabihin na mas malaking sweldo mo kasi sa mga yan. Correct. Agad na inayos ni Ella ang kanyang mga papeles patungong Japan. Subalit, hindi lahat ay nasiyahan sa kanyang desisyon. Anak, mag-iingat ka ha. Huwag kang bastang magtitiwala sa mga Hapon ha. Naman, ma. Tsaka pagdating mo doon, tumawag ka kagad sa akin ha. Ma, 6 na buwan na ako mawawala. Babalik ako agad. Tagal-tagal din mo, 6 na buwan. Sabi mo. Pa? Nak, wala ka na ba talagang magagawang ibang paraan? Graduate ka na eh. Baka naman pwede maghanap ka na lang ng ibang trabaho. May pa ba ako aatras? Sana maintindihan niyo ko. Ginagawa ko lahat to para sa atin. Lalo na sa pagpapagamot niyo, diba? Taong 2002, nang makaalis si Ella patungong Japan upang magtrabaho bilang entertainer. Dito nahasa ang kanyang talento sa pagpapatawa. Saya-saya talaga dito. Ay, naku, Ella, alam mo, panalo ka talaga. Galing mo kasi magpatawa eh. Sigurado mamaya, uulanin ka na naman ng mga tips niyan. Uy, hindi naman. Tsamba lang yun, no? Pa-humble ka pa. Eh, paano hindi siya mabibenta? Eh, boobs pa lang at pangangatawan. Para kayo magkabiyak na bunga ni Rufa May Quinto. Talaga? Correct, Very diba? Ella! Hello po, You are Mama. very good today, ah. Very good performance. You always make me happy. But I have to give you penalty. What? Why are you going to give me penalty? You're getting very big, very fat. Our customers don't want fat ladies, huh? If you don't want penalty, you have to lose weight, okay? You better think about it. Okay, get ready for the next show. Dahil sa pangyayaring iyon, napilitang magpapayat si Ella. Viva Hot Babes! Puro afam! Yan yun. Yan yung grupong sinasabi sa akin dati ni Boss Vic. Dapat kasali ako dyan eh, kaya lang di ako pumayag eh. Hello, paano makakasali ka dyan? Hindi mo nakikita, puro artista yung mga yan. Maniwala ka sa akin, in-offer na sa akin yan dati ng Viva Films, no? Eh, di lang ako pumayag eh, kasi taba-taba ako eh. Exactly. Parang kung papapasama dyan. Eh hanggang ngayon, ang laki-laki mo pa rin. Ganon? Promise. Pagdating natin ng Pilipinas, magiging member ako ng Viva Hot Babes. Ay, nako. Friend, good luck sa'yo, ha? Wish ko lang pumayat ka para naman magkatotoo yung illusion mong yan, ha? Sige na, andun na yung papa kong Hapon. Hindi ka na. Matapos mapanood sa Japan ang matagumpay na launching ng Viva Hot Babes, naging mas determinado pa si Ella na magpapayat upang makasali sa nasabing grupo. Matapos ang kanyang kontrata sa Japan, muli siyang magbabalik sa Pilipinas. Ate, anong pasalubong mo sa akin?
Ay, naku, ito, syempre, mawawala ka ba ng pasalubong? Eh, di rubber shoes. Kaya naman, ba't ako wala? Asan na yung akin natin? Ano ka ba? Ikaw pa, oh, to, pabango. At saka, Uy. syempre, may rubber shoes ka. Ate, bakit ako walang pabango? Bago to ah. Meron naman ako, happy na lang tayo. Original. Diba? Naku, anak, baka naman lahat ng kinita mo dun napunta lang lahat dito. Ako, hindi naman po. Eh, yung iba nga dito, bigay lang ng mga customer, oh. Ang gaganda naman ito. Dami, oh. Pero alam mo, anak, nagpapasalamat talaga ako at nakauwi ka dito ng ligtas. Pero teka muna, anak. Mukha yatang sumeksi ka, tsaka, alam mo, pumuti ka, anak. Diba naman, sexy na yung ate, no? Oo, ang kinis-kinis. Eh, kasi naman, ma, sa Japan, ang ganda-ganda ng klima doon. Ako, ang lamig-lamig. At saka mamumula talaga yung mga pisngi mo. Talaga? Di ba dati mangitim ako? Tignan mo, namula-mula na ako ng onte. At saka, sinadya ko talaga magpapayat, no? Dahil, tatanggapin ko na yung offer ni Boss Vic sa akin na mag-artista, no? Mag-artista ka na? Talaga, ate? Mag-artista ka na? Hindi magkakaroon na ako ng kapatid na artista. Eh, sana nga tanggapin na ako ni Boss Vic, eh. O sige na, sukat nyo na yung mga rubber shoes na yan, no? Try nyo na yan. Tapos mamaya dito, ha? Tingin pa kayo dito, ha? Maganda naman ito. Eh, ma, kamusta naman si Papa at saka yung mga kamag-anak niyang mayayabang? Ay, naku, wala pa rin pagbabago. Mababa pa rin ang tingin nila sa pamilya natin. Hay nako, ma, huwag kang mag-alala. Dahil balang araw, titingaliin din nila tayo, no? Naku, hiyaan mo nga sila, no? Eh, si Martin, dumadalaw ba dito nung wala ako? Sa payang boyfriend mong yan, hindi naman nang nadalaw magmula nung umalis ka. Eh, alam mo naman yung lalaking yun, napakamahiyain, no? Tsaka hindi ko talaga sinabi na darating ako dahil susurpresahan ko siya. Mukha yatang in love ka talaga dyan sa lalaki niya. Dahil gusto niyang sorpresahin ang kasintahan, hindi pinaalam ni Ella kay Martin ang kanyang pagbabalik. Subalit, taliwas sa kanyang inaasahan, siya pala ang nakatakdang masorpresa. Hayop ka! Anong ginagawa mo ganyan? Hayop ka! Nilalako mo ako! Napakawalan niya kami kung sino ka! Pwede ka dito! Sige! Pwede ka dito! Mamamalit! Dahil sa pagtataksil ni Martin, tuluyan ang nakipaghiwalay dito si Ella. Bakit ganun? Pagkatapos siya mahalin, ito lang isusukli niya sa akin. Tama na, anak. Hindi mo dapat sinasayang yung luha mo sa mga walang kwentang lalaking tulad niya. Marami ka pang nakikitang masigit sa kanya. Yung magmamahal sa'yo ng tunay. Lalo na ngayon na mag-aartista ka na. Mga yun nga po yung kinakatakot ko eh. Sa tingin niyo may pag-asa ba ako sumikat? At bakit naman hindi, anak? Maganda ka, may talento, at higit sa lahat, napakabuti mo, anak. Pati siya kung bubuhos ang lahat ng biyaya ng langit. Lalo na sa mga sakripisyong binigay mo para sa aming pamilya mo. Tama na. Hindi nagtagal, natuloy rin ang hangarin ni Ella na makasama ang grupong Viva Hot Babes. Simula noon, tuluyan ang nag-ibang takbo ng buhay ni Ella. Dahil sa kanyang alindog at magilaw na personalidad, unti-unting nagkapangalan si Ella. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may mga tao pa ring sumasalungat sa direksyong kanyang tinahak. Hubad, sayaw at kanta na nakuha pang magpapicture. Oh, tingnan mo nga. Tingnan mo kalaswaan ng anak mo. Hindi na siya nangilabot. Alam ba ni Ella na hindi lang sarili niya, kundi buong pamilya natin nakakahiya? Ano, uupo ka lang dyan? Wala kang gagawin?
Hindi mo susupilin yung kalasuan ng anak mo? Walang masama sa ginagawa ng anak ko. Kayo at ang bastos niyong pag-iisip ang naglalagay ng kalasuan sa ginagawa niya. Ngayon, gusto niyo siyang tumigil sa ginagawa niya. Kausapin niyo. Siya ang harapin niyo. Kung makapagsalita ka, kung makapintas ka, parang hindi mo pamangkin ang pinipintas mo. Inom lang ng inom, mga tol. Wow, pare, astig. Laki ng bumper. Hindi ka dyan pag nag-score mo yan. Walang ganyanan, tol. Hindi mo ba alam na si Ella yan? Kapatid itong si Patrick. Host talaga, pare. Wow, angas pala ng utol mo, Patrick. Panalo sa... Lunod tayo dyan pag nagkataon. Tol, katawaan lang, tol, oh. Kilala mo naman kami sa utol mo. Kahit isang gabi lang, ayos na sa akin. Hayop ka pala. Paparay mo sa kapatid ko, ha? At pare, ano masama sa sinabi ko? Walang masama? Walang masama, ha? Wala? Tama na! Pare, tama na! Tama na! Pare, tama na! Anak, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan na itsura mo? Ma, sorry po. Nakaya eh. Napaaway po ko. Dahil dyan kay ate. Wala na ibang ginawa dito kundi magkakit lang ng kaiyan eh. Di ba? Anong sabi mo? Ulitin mo nga kung anong sinabi mo. Ba, totoo naman, di ba? Nakapagtapos ka nga ng pag-aaral. Pero anong ginawa mo? Mas inuuna mo pa yung pagjajapan mo imbis magtrabaho ka ng matino, di ba? Eh ngayon, anong inaatupag mo ngayon? Di ba? Pagbibilad niyang katawan mo. Saan? Sa dyaryo, sa TV, di ba? Hindi ka ba nahihiya? Patrick. Alam mo, nararamdaman ko eh. Hindi magtatagal. Gagawa ka rin ng pelikula na wala man lang suot kahit ano, di ba? Patrick, tama na! Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng ganyan ang kapatid mo! Ang sakit mo naman magsalita. Hindi porket nag-Japan ako, binenta ko na sarili ko. Hindi porket nagpapasexy ako sa TV na yan, wala na akong kwentang babae. Matino ako ng trabaho sa Japan. Kahit kailan, hindi sumagi sa isip ko na ibenta ang sarili ko. Kahit kailan, hindi ko naisip na bigyan kahiyan itong pamilyang to. Hirap, lungkot, pagod. Kapalit nun, kung ano man meron tayo ngayon. Itong pag-artist ako, hindi ko to ginagawa dahil gusto ko lang. Ginagawa ko to para sa ating lahat, sa inyo. Sana makita mo, higit sa katawan ko, makita mo rin, kaluluwa ko. Maramdaman mo kung ano laman ang puso ko. Bago mo ko ikaya sa mga kaibigan mo. Bagamat may mga taong hindi sumasang-ayon sa kanyang trabaho, nagpatuloy pa rin si Ella.
Nagtuloy-tuloy ang kanyang pagsikat, lalo pat naging mabenta ang mga kanta ng Viva Hot Babes. Kasabay nito, isang magandang balita ang bubungad sa kanilang pamilya. Bakit para yatang ang saya-saya mo ngayon? Galing ako sa doktor kanina. Oh. Ayon sa latest findings, unti-unti na bumabalik sa normal ang mata ko. Talaga? At isa lang ang ibig sabihin nun. Pag nagpatuloy ito sa paggaling, makakasakay na uli ako ng barko. Makakapagtrabaho na ako. Jun, salamat sa Diyos. Naku, sigurado matutuwa nito si Ella kapag nabalitaan niya ito. Sigurado ako, alam ko malaki ang pagkukulang ko sa inyo. Kaya naman gusto kong makabawi ng sobra-sobra. Lalo-lalo na kay Ella. Jun, huwag mo intindihin yun. Mabait ang anak natin. Kung sakasakali man tumulong siya sa atin, yun ay dahil mahal niya tayo. At hindi siya naghihintay ng kahit anong kapalit. Hindi masamang tao ang anak ko. At kung ano man ang gawin niya, wala kayong pakialam. Ano ba problema dito? Ikaw ang problema namin dito. Hindi mo na binigyan ng kahihiyaan ng pamilya natin. Ano ba talagang problema nyo talaga? Naiinggit kayo sa amin? Dahil unti-unti na kami umaangat ng buhay? At kayo, unti-unti na kayo nakakarma dahil sa sama ng ugali nyo! Tuloy, naghihirap na rin kayo! At talagang sumasagot ka? Sige! Buka na! Subukan mong sakta naman ako. Magkakalimutan tayo, magkapatid tayo. Ate Presi, sukan-suka na ako. Hindi ko na kaya tanggapin. Mahal ko pamilya ko. Binuo ko yan! Kaya wala kang karapating naiintindihan! Kung hindi mo kaya tanggapin ang pamilya ko, magkanya-kanya tayo! Huwag ko lang maririnig uli. Pagsasalitaan mo ng masama ang isama sa mga miyembro ng pamilya ko. Naintindihan mo? Pa, sorry Alam ko kahit kailan, wala akong nagawang mabuti para sa pamilya natin. Anak, huwag mo sabihin yan. Totoo naman, di ba, Pa? Wala kasi nung bata pa lang ako. Lagi na tayo nilalait ng pamilya mo. Wala kay Mama. Sa akin. Sa mga kapatid ko. Anak, hindi totoo yan. Para sa amin ang mama mo. Napakabuti mong anak. Ang totoo niyan, iyang-iya ako. Ako dapat humingi ng patawad sa'yo. Dahil nagkamali ako ng pagkakilala sa'yo. Naging mahigpit ako sa'yo noon. Pero alam ba, anak? Sa loob ko, proud na proud ako sa'yo. Pinagpamalaki kita. Kasi napatunayan mo sa amin na mali ang
iniisip namin sa'yo. Hindi lang sa nakapagtapos ka. Ikaw pa ang tumutulong sa amin ngayon. Lahat ng ginagawa ko ngayon para sa inyo. Kaya naman, pinapangako ko na wala nang pwedeng umapi sa inyo. Wala nang pwedeng manakit sa inyo. Dahil ako makakalaban nila. Mahal na mahal mo ka. Lalo ka na, anak. Labis na ikinatuwa ni Ella ang paghingi ng kapatawaran at pagbibigay ng suporta ng kanyang ama sa kanya. Dahil dito, nabigyan ng bagong pag-asa si Ella. Kaya naman, lalo pa itong nagsumikap sa trabaho hanggang sa makapagpundar ito ng bagong bahay. O yan, thank you. Okay na. Okay na po, salamat. O, di na kayo natapos dalawa dyan. Iha, punta tayo sa kwarto mo, ha? Ayusin natin. Iha. Wala niya, na. Anak, walang mangyayari sa'yo kung di mo kakausapin ang ate mo. Pero, ma, kasi po... Sige na, Patrick. Para matapos na yan. Kausapin mo. Ate. Patrick. Ate, sorry. Kalimutan mo na yun. Naiintindihan naman kita eh. Pasensya ka na kung may mga nasabi akong hindi maganda nun. Basta ang mahalaga, hindi ko kayang magalit sa inyo. Dahil kayo ang buhay ko. Priority ko at inspirasyon ko sa buhay. Hindi yung magbabago. Magpakailanman. Ella, anong feeling mo noong talaga sobrang higpit sa'yo ng ama mo? Nung araw po kasi, syempre, bata pa po ako, hindi ko naiisip yung mga ganong palakad ng magulang ko. So, pinilit niya po ako talagang matapos yung pag-aaral ko. Natapos mo rin? Opo, dahil kahit marami pong problemang nangyari. Oo. Kaya pala siya ganon dahil gusto lang niya ako makatapos ang pag-aaral. May ayos ang buhay mo. Kung babalikan mo at pwede mong baguhin, no? Aling bahagi ng buhay mo ang gusto mong baguhin? Dati talaga, ayoko yung nasaktan ako pag sinasaktan ako ng papa ko po eh. Ayoko po talaga yung... So yun ang hindi mo gusto? Ayoko lang po talaga yung physical abuse. Yung physical abuse. Yung physical abuse. Pero hindi ko po sinasabing masama po siyang ama. Ano lang, nasasaktan ako kasi galing ako sa kanya, parang hindi ko matanggap na sasaktan niya ako ng kahit konting mali. Kasi hanggang sa pagtanda mo, talagang may isip mo yun, parang scarred na yun sa utak. Anong paraan ba yan na nagkakaapekto sa isang bata sa kanyang pagtanda? Parang nagmarka na yun sa utak ko, sa damdamin ko talaga na bakit ganon? Ngayon, naiintindihan ko na, pero sa akin, ang opinion ko, hindi pa rin dapat. Ella, kamusta na ang career mo ngayon? Napaiyak tuloy ako. Ano ba yun? Okay. Okay na. Okay naman po ako ngayon. Sa awa ng Diyos, binibigyan po ako ng mga blessings. Katulad ngayon po, kinakagalak ko pong kaharap kayo. Kasi dati po talagang, pangarap ko rin po maging newscaster dati. Oh, really? Kayo po talaga yung iniidolo ko kasi nag-internship ako sa dating po. Pero ngayong kaharap ko po kayo, blessed din ako kasi iba po yung feeling pag ibinahagi ko yung buhay ko. Lalo na sa inyo at sa mga tao na talagang alam kong kahit pa paano makakapulot sila ng aral.
O, ano-ano yung mga aral na yan? Habang talagang may buhay, may pag-asa, lahat ng paghihirap talaga. Talagang pinursige ko yung sarili ko na kahit anong trabaho papasukin ko, para lang sa pamilya ko, yung papasalamat ko sa kanila, mapakita ko sa kanila hanggang ngayon po. Ella, maraming salamat, ha? Maraming At kami, salamat. pinaunlakan mo na magamit namin ang buhay mo para nga kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Salamat po. Thank you very much to you, Ella. Maraming salamat po sa programa niyo, Tita Mel. You are so welcome. At saka sa mga magulang ko na hindi ako mangangako pero Hindi ka mangangako ng ano? Na bibigay ko ang lahat pero pipilitin kong maging okay kami. Hanggang magpakailanman. Hanggang magpakailanman. Okay. Thank you. Sa ngayon ay maayos na ang relasyon ni Ella sa kanyang pamilya at maging sa mga kamag-anak ng kanyang ama. Patuloy pa rin si Ella sa pagtatrabaho, katuwang ang kanyang ama upang mabayaran ang bahay na kasalukuyan nilang tinitirahan. At bukod pa rito, nakatagpo na rin si Ella ng bagong pag-ibig na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon upang lalong pag-igihin ang larangang kanyang pinasok at pagtibayin ang kanyang relasyon sa mga taong mahal niya at tunay ring nagmamahal sa kanya. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lungkot. Habang buhay ay hindi